ang balikbayan box. Mainit ang gabi, nang dumating ang malaking balikbayan box sa bahay ng pamilya Cruz. Galing ito sa kanilang tiyahin, na matagal nang nakatira sa abroad. Lahat sila ay sabik, ang ina, si Marites, ang ama, si Mang Tonyo, at ang kanilang 3 anak. Pagbukas nila, bumungad ang mga tsokolate, bagong damit, laruan, at mga sapatos. Halos magkandara pa ang mga bata sa tuwa, habang isa-isang inilalabas ang mga laman. Ngunit, sa pinakailalim ng kahon, may isang bagay, na binalot ng makapal na kumot. Mabigat, malamig. Akala nila malaking manika, o marahil isang estatwa. Pero nang alisin nila ang balot, sabay-sabay silang natigilan. Isang bangkay ng babae. Maputla ang balat, naninigas ang mga daliri, at ang pinaka-nakakakilabot, nakangiti ito, parang masayang-masaya, na nakarating sa kanilang bahay. Kinabahan si Mang Tonyo. Agad niyang binalot ulit at binalik sa kahon. Pinilit nilang isipin, na baka prank lang ng tiyahin nila, o baka guni-guni lang. Ngunit nung gabing iyon, doon nagsimula ang bangungot. Unang gabi, habang natutulog sila, may narinig silang mabibigat, na yapak mula sa sala. Mabagal, parang paa ng taong matagal nang hindi nakalalakad. Bumangon si Marites at sinilip. Walang tao, ngunit may naiwan sa sahig, mga basang bakas ng paa, papasok sa bahay, patungo sa kanilang kwarto. Ikalawang gabi, kinabukasan, pagbaba ni Mang Tonyo, nakita niyang nakabukas na ang balikbayan box. Wala na sa loob ang bangkay. Biglang narinig niya ang boses ng isang babae mula sa kusina. Makikitira muna ako dito. Tumayo ang balahibo niya. Nang silipin niya, wala naman. Pero mula sa gilid ng mata niya, may aninong dumaan papunta sa sala at naupo sa kanilang sofa. Sa mga sumunod na araw, simula noon, iba na ang pakiramdam sa bahay. Sa hapagkainan, parang may isa pang nakikisalo. May pinggang kumakalansing, kahit hindi nila ginagamit. Sa gabi, may malamig na ihip ng hangin, mula sa kahon, kahit sarado ito. Nang laruin ng bunso nilang anak, ang isa sa mga laruan mula sa box, bigla itong umiyak. Sabi niya, may babaeng nakatayo sa likod niya at sinabing, "Salamat sa pagtanggap, ikaw ang paborito ko." Ang pagkawala ng bunso. Isang umaga, nagising silang wala ang kanilang bunso. Naghanap sila sa buong bahay, ngunit hindi nila ito makita. Hanggang mapansin nila ang balikbayan box, nakasara na naman. At mula sa loob, may mahihinang iyak ng bata. Sinubukan nilang buksan ang kahon, pero mahigpit itong nakasarado, parang may humahawak mula sa loob. Habang tinutulak nila, may malamig na tinig na nagsalita. "Isa na lang, kulang pa." Lumipas ang ilang gabi. Unti-unti silang nababawasan. Nawala rin ang panganay. Sumunod, ang kanilang ina. Naiwan na lamang si Mang Tonyo, namumutla, halos mabaliw, nakaupo sa tabi ng kahon. Nanginginig siyang bumulong, "Ano ba talaga ang gusto mo?" Dahan-dahang bumukas ang kahon. Lumabas ang bangkay ng babae. Hindi na ito nakangiti, nakanganga ito na parang gutom na gutom. Dahan-dahan itong lumapit kay Tonyo. At bago siya makatakbo, lumapit ito sa kanyang tainga at bumulong. Ngayon, kompleta na. Kinabukasan, tahimik ang bahay ng mga Cruz. Wala ni isa ang natira. Sa kalsada, dumating ang courier. Isa na namang balikbayan box ang iniabot. Ngayon, para sa ibang pamilya.